What's up sa inyo mga idol? So bumili nga pala ako ng torque wrench sa Shopee sa halagang 1,300 pesos. Pero exactly 1,290 lang siya. So dahil nakakuha ako ng discount sa mga vouchers ng Shopee. So eto, samahan nyo akong i-unbox at i-review itong binili ko. 5-in-1 na din pala itong nabili ko, no? So, isang torque wrench, tatlong sockets, tapos isang extension bar. Tapos, naka-hard plastic case na din siya. So, para sa akin, sulit na to. Flyman nga pala yung brand niya. And sa packaging, kita nyo naman makapal yung bubble wrap. Tapos, nakasealed pa yung plastic box niya. And sa shipping naman, medyo mabilis lang since nasa province kami. So, 3 days lang yung inaabot bago dumating sa akin. Ang torque wrench nga pala is ginagamit para sigurado kayong pare-parehas at nasa tamang higpit or luwag yung mga screws at bolts na kinakabit nyo. Maganda din to kasi para sure kayo na hindi nyo ma-over-tighten at saka masikip talaga yung mga kinakabit nyong mga bolts at screw. So, pagkabukas ng box is makikita nyo na mismo yung torque wrench tapos yung manual niya. And dito sa manual niya is may detailed instructions paano gamitin yung wrench. Tapos sa likod naman niya is meron siyang conversion table, which is very useful naman. May Flyman CRV nga pala na nakalagay dun sa wrench. So ibig sabihin nung CRV is chrome vanadium. So gawa yung wrench sa chrome vanadium, which is matibay na alloy ng steel, and ginagamit talaga siya sa industrial na tools. Sa baba naman, doon nakalagay yung lock and unlock ng adjuster ng torque. So, pwede nyo siya i-adjust gamit ito. Sa gilid ng torque wrench naman is meron siyang dalawang unit of measure, which is Newton meters tsaka kilopascals. Kung wala naman doon yung unit of measure na gusto nyong gamitin, is pwede nyong gamitin yung manual para mag-convert. And ikutin nyo lang naman ito para ma-adjust yung torque na gusto nyong gamitin. And nandun naman sa manual yung tamang paggamit ng wrench. Dito naman tayo sa mga attachments na kasama na dun sa package. Ito, 17mm na socket. And then, ito naman is 21mm. So, yung bawat socket is may nakalagay na Flyman, tapos yung size nila dun sa gilid. Ito naman is 19mm na socket naman siya. So, napansin ko lang, lahat naman nung nandun sa package is very sturdy feeling naman, and ramdam mo talaga na bakal talaga siya. And makinis naman yung material. So, ito naman yung extension bar. Meron din siyang nakalagay na Flyman. Para magpasok ng attachment dun sa wrench is hindi nyo siya malalagay ng basta-basta. So, kailangan nyo muna i-disengage yung lock. So, pipindutin nyo lang tong gitnang button dito sa wrench and malalagay nyo na maayos yung attachment. So, yan, hindi na siya matatanggal. So, dito sa lever na to is pwede nyo ibahin yung direction ng ratchet. Pipihitin nyo lang siya para mag-iba yung direction ng engagement ng ratchet. So, yan. Pwede nyo siyang kaliwa or sa kanan yung ikot ng. So, ito nga yung Flyman torque wrench, tapos yung tatlong socket, tapos isang extension bar, tsaka yung case niya. Para sa akin, 4 stars out of 5 na lang siguro. Kasi yung locking mechanism, adjuster, tsaka yung pang-change nung direction ng ratchet is medyo mahirap pihitin, or hindi ko alam kung sa unit ko lang yon or sa ganun talaga build quality nila. So, yun nga. Testing natin siya dito sa gulong ng kotse dito sa bahay. 28 hanggang 200 Newton meters nga pala yung torque range na to. At dito, nilagay ko muna siya dun sa 28 Newton meters para matesting yung low range ng torque. Pag tumunog na nga pala yung wrench, ibig sabihin, na-reach na niya yung sinet mo na torque.
So, sa manufacturer nga pala, sinabi nila na may 4 degrees na plus or minus yung wrench. So, pwede nyo naman ipakalibrate yun para perfect yung torque nyo. So, dito, sinet ko na siya ng 100 Newton meters para dun sa final torque. And yun lang naman. At sana nagustuhan nyo yung video ko and like and subscribe na din. Tapos share nyo na din sa mga kaibigan nyo para lumago naman yung channel natin, no? Yun lang. Thank you.